persons who will be speaking. Sa pagdinig ng Senado sa panukalang 2024 budget ng Commission on Higher Education o CHED, naungkat ang reklamo kaugnay sa dalawang CHED commissioner dahil sa umunoy misuse ng government funds at pang-aabuso sa kapangyarihan. Merong reklamo na yung ibang commissioner daw namin ay kung mag-hold ng mga board meeting ay masyadong marami, masyadong madaming taong kasama, kaya masyadong magastos para sa state universities and colleges. Meron din hong reklamo na yung kanilang mga galaw, pag-ikot nila sa mga university. I'm like really laglag sa upuan ko, shocked. Medyo may mga extravagant gifts pa involved. I want to put on record that the reason I bring this up is because we cannot tolerate this. Kabilang sa reklamo kay Commissioner Aldrin Darilag ang umano'y paggamit ng pondo ng State Colleges and Universities o SUCs para sa mga biyahe niya at kanyang pamilya. Your wife went to Canada representing CHED. Is this true? On official business? Madam Chair, that's not true. Okay. Meron po akong ebidensya that would show na ako pong bumili ng ticket. At yung pagpunta niya po sa Canada ay personal trip niya. My 24 SUC presidents can attest to my practice of holding board meetings and also my integrity as a commissioner. Inireklamo naman si Commissioner Joe Mark Libre dahil sa umunoy madalas na pamiting na pinapasagot daw sa mga SUC. All of the letter appears to be part of the organized attack on the integrity of yours truly. Second, Madam Chair, regarding with all of the conduct of the board meetings, those are actually with official travel. And in fact, that's actually the request of the respective SUCs presidents. Of monthly meetings? There are actually requests, Madam Chair. Nasa kalahati raw ng 24 na SUC sa ilalim niya ang nagkakaroon ng buwanang meeting. Nagmi-meeting ho ba kayo sa mga hotel? All of the board meetings are actually conducted in SUC's conference rooms. We can furnish you the copy of that, Madam Chair. So yung none in the hotels, Madam yung Chair. monthly na sinasabi niyo. It's actually in respective SUCs. So wala kayong gatherings in other areas? None, Madam like Chair. hotels? None, Madam Chair. We can furnish you the copy of that. So never ka nagpatawag ng meeting na kailangan nila pumunta sa mga resort? Resort, none, Madam Chair. Ano pong mga internal safeguards ang isinasagawa ng CHED para maiwasan yung mga korupsyon na inaakusa sa mga complaint po na iyon? Meron kaming mga resolution at saka meron kaming memorandum sa komisyon kung ano mga dapat na gawin at hindi gawin ng mga chair designate ng mga SUC boards. So ang aming requirement ay dapat sumunod doon ang mga chair designate. Ilalagay ko po sa memorandum na pag hindi sila sumunod, tatanggalin ko po silang chair designate. Pinapadala rin daw ng CHED sa Executive Secretary kung may reklamo laban sa mga opisyal nila. Tinalakay naman sa pagdinig ng Senado sa panukalang budget ng Department of Finance ang panukala nitong 10 pisong tax kada 100 grams o milliliter ng junk food, kasama ang mga candy, chichirya, dessert at ice cream. Gusto rin nilang itaas ang buwis sa sweetened beverages. Yung chichirya po ata ay tataksa ninyo. Ulam na nila yon. Now, siyempre, pag pinatuangan po natin excise tax yan, ipapasa po yan ng manufacturer. Maapektuhan po yung mga mahirap. Yun na lang po, siguro yung request ko sa inyo, pag-aralan niyo po mabuti. Sabi ng DOF, pinag-aaralan pa rin daw nila ito at wala pang panukalang batas kaugnay nito. Ang BIR naman, may mga kinasuhang ghost corporations at corporate buyers na gumagamit ng tinatawag na ghost receipts. Ginagamit ang mga ito para sa deduction sa income tax. The transactions or the underlying transactions are those are the fake ones. There's really no transaction except that you buy those receipts or invoices at a certain percentage. Like for example, if you want a receipt valued at 1 million, you would buy that receipt for a certain percentage. Sa ngayon, 4 na pinakamalalaking ghost corporations at 3 pinakamalalaking corporate buyers ang kinasuhan na ng BIR at tiyak daw na may mga susunod pa. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi.
Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.